Isang mapagpalang umaga sa lahat po sa atin. As usual, tayo po ay nandito ngayong linggo. Happy Lord's Day sa ating lahat. So bilang lagi nating nakagawian, tayo po ay magbatian muna at sabihin natin sa ating mga kapatid, Happy Lord's Day. Yan po. Good morning po sa lahat. Okay. At sa pagsisimula po na ating panambahan, tayo po ay magbabasa ng ating talata ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. At ito po ay matatagpuan sa Pangalawang Korinto, 7 kabanata, mga talatang 9 hanggang 10. 2 Corinthians 7, 9 to 10. So kung nakita nyo na po, babasahin po natin. Doon po sa 7, 9, ang sinasabi po sa 9, gayon pa may nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sa 10, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong kaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. So, tunay nga po na ang kahapisan na nagagawa ng mundong ito ay talagang kaibang-kaiba. Kumbaga sa binibigay sa atin ng Panginoon. Yung kahapisan natin sa Panginoon, yun yung mga pagbabahagi natin ng salita, yung mga nanlalait sa mga salita ng Diyos, yung mga hindi tumatanggap, yun po yung kahapisan. Subalit ang mundong ito ibang klase. Humahantong po sa kamatayan. So tayo sumaglit na manalangin sa ating sarili upang idulog natin sa ating Panginoon ang ating nagawang kasalanan itong buong isang linggo. At tayo po'y manalangin at sandali po tayo manalangin. At sa ating naman panawagan sa pagsamba, call to worship po ito. Ito po'y matatagpuan ng salita ng Diyos sa Pahayag, 19 na kabanata, talatang 5 hanggang 7. So, Revelations 19, 5 to 7. pala, 19, 5 to 7. So, ganito po ang sinasabi sa 5. Sa 5, may nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayo may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon.
ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pangalan, Panginoon. Amin pong pinasasamatan ang araw na ito na kami po ay nagkakatipon-tipon muli, Panginoon, upang ikaw ay maitaas namin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po na napakadakila mo at wala kang kasing buti dahil po sa kaligtasan pinagkulob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan pinagkaloob mo sa bawat isa, na kung sino man ang tumanggap sa iyo, sa iyong Panginoong Hesus, ng buong puso ay siya pong maliligtas. Salamat din po na kami po ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng pag-aawitan, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng aming pong mga handog, Panginoon, para po sa iyong mga gawain. At gayon din ang pinakamalagang sa lahat ay ang kayo po ay magbibigay ng sa amin ng yung mga salita. Naway amin po itong maitanim sa aming mga puso at isipan upang ito'y may bahagi rin namin sa aming kapwa, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na bigyan po ng inyong ang mga darating pa na kapatid na papunta po rito, ingatan po ninyo sila at amin pong makasama sa panambahang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y tumayo para po sa ating pag-aawitan. Ayan. Morning po mga kapatid. No, isang panibagong linggo na naman yung ating hinarap today, no. Talagang this week puro tayo inulan, binagyo. Let me share with you po yung aming experience during ang young adult retreat last Monday. So, ito po is planned na, nakakalendar na 1 year ago pa. But things happen, no? Hindi namin naasahan na babagyo on that same day. Yun yung pasok ng bagyo, Monday. So, lahat kami, niisip namin paano mapupull off yung program. But God has other plan, no? Hindi man namin na-pull off yung talagang program of that day. But still, God is good in our lives dahil nakapag-fellowship kami. Nakasama namin yung mga kapatiran namin na matagal na namin hindi nakakasama. And still, Pastor Wes was able to share the message, the beautiful message in James of how we overcome trials in the midst of that bagyo. 'Di ba? Parang pinapakita lang ni Lord kung paano namin haharapin as individually, as a community, ang mga bagyo na dumadaan sa buhay natin, nakasama siya. So, sabi nga po sa Psalms 126:3, the Lord has done great things for us. We are glad. No, napakaganda yun ng verse na ito. Although this is for Israelites, their joy after nilang ma-captive.
sa Babylonia. But up to this day, up to this moment, no, madami tayong kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Ba? Yung mga great things na binigay niya sa atin ngayong umaga, ngayon na nakasama namin kayo, ngayon na nandito kayo sa church, na kahit yung iilan sa atin, may ubo, may sipon, may nararamdaman, but still, you choose to serve, you choose to worship, you choose to attend, and praise the Lord. So, samahan nyo kami na kantahan at awitan ng ating Panginoon for all the things, for all the great things that He has done. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Come on, church. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Amen. Sabi sa lyrics, no, you conquer the grave, you free every captive and break every chain. That's us. No? Yung sacrificial love na ginawa ni Jesus Christ sa cross. And ang sasabi nga sa Psalms 24:8-9, who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in.
grabe yung ginawa ni Lord Jesus Christ para sa buhay natin, no? And nararapat lang na ibalik natin itong mga ginagawa po nating kantahan. This is just a pinch ng kaya nating maibalik sa ating Panginoon. Lord, my heart cries out, glory to the King, my greatest love in life. I hand you everything, glory
the King, no? Ang sabi nga po sa Revelations 1:8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Yan yung promise, great promise sa atin ng ating Panginoon, no? He is the beginning and the end. And kung ano yung maganda sa atin, na binigay sa atin ni Lord Jesus Christ, na may nilulook forward tayo on that day, no? Na makasama siya. Ang ganda siguro na habang kinahanta natin kanina yung glory to the King. We see the angels, diba? Pag dumating siya, we see the angels na nag-aawitan, no? Nilulook forward natin na pagdating ng panahon na yon, kasama din tayo ni Lord na aawit doon. No, wala nang hirap, wala na tong mga sakit na to, no? Lahat ng peace nandun na. And as we sing this last song, may we be reminded na meron lang tayong isang Diyos dito sa earth na to. Wala nang iba. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on
praise and glory sa ating Panginoon lamang. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Niling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Ito po ang sinasaad. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Let us pray. O Amang Banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, mahal na Amang nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Dinadakila po namin kayo sapagkat wagas ang pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami pinagkukulang. Binibigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humihingi po kami ng tulong, Panginoon. Pinasasalamatan po namin ang lahat po ng mga ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Salamat, Panginoon, sa mga blessing na tinatanggap po namin. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga trials na nararanasan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay nga na totoo ka sa iyong mga salita, na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kakayanin. Bagkus, Panginoon, pag dumating ang mga pagsubok na ito, ikaw rin, Panginoon, ang tutulong sa amin. Ikaw, Panginoon, ang magkakaloob sa amin ng wisdom para mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok na ito. At tulungan mo kami sa mga pagsubok na nararanasan namin, Panginoon, ay lalo pa kaming tumatag sa pananampalataya namin sa iyo. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa iyong salita na patuloy mong ibinabahagi sa amin, patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, muli kaming lumalapit at humingi ng awa at ng iyong tulong. Dalangin po namin na tulungan mo kami. Nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Mayroong sipon, ubo at kung anuman, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila, ikaw po ang magpagaling. Tulungan mo po ang aming mga kapatid, i-provide mo, Panginoon, ang kanilang mga medication para po sa kanilang tuluyang paggaling. Lord, maraming salamat po. At sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo ang mga gawain ng iglesyang ito. Partikular, Panginoon, sa aming mga pag-iebanghelyo, dalangin po namin na tulungan mo kami sa aming mga outreaches, Panginoon, sa Southville 3A, sa GSIS Reloc. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang mga gawain na ito, Panginoon. Nawa marami pa pong mga bata ang maturuan. Marami pa pong mga tao, Panginoon, ang mahikayat, Panginoon, sa iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kapatiran na patuloy na nagvo-volunteers, Panginoon. Ibinibigay ang kanilang sarili, Panginoon. Binibigay ang kanilang talento, Panginoon, upang maibahagi ng ayos, ayon sa iyong kalooban, ang salita mo sa mga tao na iyong ilalapit sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang mga home Bible study sa lugar na yon. Dalangin ko, Panginoon, nawa marami pa pong mga home Bible studies ang magawa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon,
ikaw po ang patuloy na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan, provision po sa lahat ng pangangailangan para po maging mas lalo pang maging matagumpay ang gawain na yon sa Southville 3A, ganun din po sa GSIS Reloc. Lord, sa oras na ito, muli din po namin inilalapit ang aming mission point sa Mahadain. Dalahin po namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang mission point na ito. Dalahin po namin na ikaw po ang magbigay ng proteksyon sa lahat po ng mga volunteers. Ganon din kay Pastor Wes at sa kanyang buong pamilya. Ikaw po ang magbigay ng proteksyon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Dalahin po namin, Panginoon, na nawa ang gawain na ito, ang mission point na ito ay mas lalo pa pong mapatibay. Nawa marami pa pong mga kapatiran ang mag-volunteers para po nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy na maipalaganap ang iyong salita sa lugar ng Mahadain, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nawa maraming mga bata ang mabahagi na ng iyong salita. Ganon din po, Panginoon, ang mga adults, Panginoon, ang mga young adults, mga youth, Panginoon, ay mabahaginan din ng salita mo sa lugar na yon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maglalapit sa mga volunteers sa amin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng mga tao na aming kakausapin na babahagi na ng iyong salita, mga taong iyong pinili, Panginoon. Lord, salamat po. Nawa marami pa pong home Bible studies ang magawa, Panginoon, sa lugar na yon. At nawa, Panginoon, pagpalain mapapong lalo, Panginoon, ang mga home Bible studies na naitatag sa lugar na yon, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa iyong tinakdang panahon, ang lugar ng Mahadain ay magkaroon po ng isang iglesia, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastor Wes Lim, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Adalahin din po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng time, bigyan ng pagkakataon, na lahat po kami ng mga kapatiran ng mga miyembro ng Lord's Epistle Baptist Church ay magkaroon ng pagkakataon, Panginoon, na patuloy na magbahagi ng iyong salita. Tulungan mo rin kami sa aming mga buhay na maglaan po kami ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Ihanda mo po kami, Panginoon. I-equip mo po kami ng iyong salita nang sa gayon sa paghayo po namin ay mayroon kaming daladalang magandang balita nagmumula sa iyo ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. At sa oras na ito, inilalapit din po namin ang panambahan namin sa umagang ito. Nawa, tulungan mo kami na masamba po ka namin kayo sa espiritu at katotohanan. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang maggabay, magbigay ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo sa aming tagapagsalita sa umagang ito kay Pastor Wes Lim, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang patuloy na gumamit sa kanya. Gamitin mo po ang kanyang bibig, ang kanyang isipan sa paghahayag ng salita at sa iyong mensahe na ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan upang lubos po naming maunawaan ang iyong salita na mahayag sa aming kalagitnaan, ganon din ang mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming maririnig sa umagang ito ay hindi manatiling narinig lamang. Bagkus, Panginoon, tulungan mo kami na ang maririnig po namin ay may apply po namin sa aming mga buhay na hindi manatiling knowledge lamang o napakinggan lamang namin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay makita sa aming pamumuhay. Lord, maraming salamat po. Nawa ikaw po ang aming maparangalan, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming mabigyan ng kaluwalhatian sa umagang ito. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito ay meron po tayong tagapagsalita na nagmula sa malayong lugar, sa Mahadain. Po natin ating tagapagsalita, si Pastor Wes Lim. Sir, thank you. Good morning po sa ating lahat. Bago po ang lahat, pwede ho bang kamayan yung mga katabi ninyo, yung mga kapatid natin? Yan. Good morning naman tayo. Sabihin mo, ako yung nagagalak at nakasama pa kita. You know why? Alam niyo ho ba yung pumutok na balita? This week,
na nag-rapture na. It means to say, naiwan tayo. So yun po yung false alarm na tinatawag. No? Kung kayo po ay nagbabasa po ng mga bali-balita, yun po ay isa pong prinidik ng isa pong, I think, Christian pastor. And syempre, nag-apology din yung kabuuan po ng evangelical churches dahil hindi nga ho nangyari. Pero somehow, ito po ay isa pong paalala po sa atin na ang pagdating ng Panginoon ay tiyak. At ito po ay kailangan ng may paghahanda po sa bawat isa. Hindi ho po pwede na, ay, matagal pa. So, go muna ako sa mga plano ko. No. So, kailangan po, lagi po tayong maging handa. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na pinagkaloob po ang pagkakataon upang makapagbahagi ng inyong pong salita. Kaunti lamang po na report po sa ating pong Mahada mission. Papasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy po na pagdadagdag po ng mga Bible studies. No? Salamat po sa mga prayers po ninyo. Hindi man po kayo nandoon physically, pero I know for sure na kayo po ay kabahagi po namin sa panalangin at sa iba't iba pa hong mga paraan. Kaya maraming pong salamat. No? Sa mga panahon po na, alam niyo naman po, pag nasa misyon, hindi ho maiiwasan na malungkot. Kasi kami po ay tinatawag po na parang hindi OFW parang OMW. No? Parang nandun ka sa malayong lugar na nakahiwalay ka sa pamilya mo. No? Well, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil gayon pa man, kasama ko po ang ating pong isang kapatid po dyan, no, na lagi pong nakasuporta kahit na medyo malaki rin po yung challenge po sa kanya dahil siyempre alam naman po natin ang kanya pong kalagayan. Pero ako po yung natutuwa dahil siya po ay masaya po na naglilingkod po sa ating Panginoon. No? At nawa po ang lahat po ay may kagalakan po na magbahagi po ng salita ng Panginoon sa man po tayo inilalagay ng ating Diyos. Tama po ba? Yan, no? Kaya po tayo po ay nagpapasalamat dahil napakabuti ng ating Diyos. Alam po natin na marami pong mga nangyari, no, na this week, no, especially yung mga nagdaan po na bagyo. Kami po ay nandun po sa Mahada noon at malakas po ang ulan po doon. No? Yung time po na yon, kami po ay nasa isa pong Bible study doon sa hindi po makita na lugar po na tinuturo po ng ating pong kapatid. Pero natunto naman po namin. No, ang kanya pong asawa ay Muslim at siya naman po ay hindi ko po masabi kung talagang tunay na mananampalataya kasi sila po ay open kahit na ano pong relihiyon, tinatanggap po nila. No? Kaya kami po ay pinainom po ng kape. No? Kami po, kapag kami po ay inaalukan po ng kape, hindi ho kami basta-basta umuoo. Why? Minsan ho kasi, inalukan ho kami ng kape, napakatamis ng pagkakatimpla sa amin. Kaya mula po noon, kapag kami po ay inaalukan po ng kape, kami naman po ay umuoo, pero sabi lang po namin medyo kaunti lang pong asukal. No? Baka naman po mamaya, nervyusin naman po kami kapag kami po nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alam nyo naman po, di ba, pagdating po sa ating pong misyon, hindi po naiiwasan po yung pag-aalok po ng mga kape. No? Kaya kung kayo po ay mag-aalok ng kape, mas mainam po na brood. Yan, no? Salamat po sa nag-sponsor ng brood sa amin. No? Kaway-kaway po dyan sa kapatid po natin na yan. No? Salamat po. Hindi pa naman po nauubos. Okay, maraming pong salamat. No? Papasalamat po tayo sa Panginoon at nandito po tayong lahat. No? Sa umaga pong ito, tayo po ay dadako po sa pag-aaral ng ating pong salita ng ating Panginoon. Sige po, slide please. Ang ating pong pag-aaralan po sa umaga pong ito po ay isa pong series break. No? Ako naman po ay humingi po ng permission sa ating pong pastor, no? Para po sa ating pong mensahe po na ito. At ating pong pamagatan po ito na piliin ang magtiwala. Yan. No? Alam niyo naman po, kapag ang tiwala ay nagkaroon ng lamat, no? So meron ng pagdududa. Pero piliin pa rin ho natin ang magtiwala. So kinuha po natin yan sa mga awit, 56, 3 hanggang 4. No? Sabi po rito, kapag ako'y natatakot o aking Diyos, sige po, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Awit 56, 3 hanggang 4. Ito po ay sinulat po ng Haring David. No? Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ako ilalagak, pag-asa ko at tiwala.
Pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo, umaasa at nanalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, maraming pong salamat sa pribileyo na kami po muli ay sama-sama na makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy niyo pong ihanda ang ayong pong mga puso. Patuloy niyo po kami pagkalinisin upang ang ayong pong mga buhay maging karapat-dapat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil ang panibago pong buhay ay inyo pong ipinagkaloob sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral at nawa, Panginoon, mabigyan po kayo ng kaluwalhatian. Papuri luwalhati, binabalik po muli namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat po ay makakaupo na po. Magtiwala, no? Manalig, no? Manampalataya. No? Yan po yung ating pong teksto sa umaga pong ito at bibigyan lamang po natin ng konting background yung sinulat po ng ating pong Haring David na ito po ay isinulat po sa isa pong katha na awitin ng isang mga awit, no? Sa isang pong tono na tahimik na kalapate sa malayong lugar. Ito po ay kinuha po sa isa pong Hebrew word na michtam, no? Dahil ito po yung panahon na si Haring David po ay masasabi po natin na siya po ay nagtatago kay Saul dahil siya po ay papatayin. No? Ito po ay makikita po natin sa unang Samuel. At makikita rin po natin dyan na marami po siyang mga kalaban na nais pong pumatay sa kanya at umuusig po sa kanya. No? Kaya po naisulat po itong mga awit po na yan, yung mga talata na yan. Isa po itong posible na ito po ay isa pong gintong awit. No? Why? Kasi po ito po ay nasa bingit po ng kamatayan po na si David na kung saan ay siya po ay may pagkatakot dahil alam niyo naman po, kapag tayo po ay nasa bingit ng kamatayan, no? Hindi ho natin maiiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Pero si Haring David, no? Siya po ay nagtiwala sa ating Panginoon. Inilagak po niya ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Kaya yan po ay naisulat po, no? Sa isa pong awitin na kung saan ay ibinigay po niya ang tiwala sa ating Panginoong Jesus. No? Sa ating Diyos. At makikita po natin yan sa buong chapter na yan, 56 na yan, makikita po natin kung ano po yung pangyayari na naranasan po ni Haring David. No? At ang konteksto rin po yan ay makikita po natin sa unang Samuel 21, 10 hanggang 15. Nung siya po ay nagpapatuloy po sa pagtakas kay Haring Saul, no? Siya po ay pumunta po sa Akis, no? Na hari ng Gat, na kung saan ay nakilala po siya ng mga tauhan. Sabi niya, di ba yan si Haring David? Na si Saul ay pumatay po ng libo-libo, pero si Haring David ay 10,000. No? Kaya yung nalaman po ni Haring David, yung mga kataga na yun, nagkaroon na po siya ng kaisipan na maaari po siyang patayin. Kaya ang nangyari po sa kanya dyan, gumawa po siya ng isang eksena. Ano po? Siya po ay nagbaliw-baliwan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Wala naman po siguro, no? Oh? Sabi niya, di ba't iyan ang David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Kaya pinag-isipan na David ang usapang ito, kaya siya'y natakot ang maaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Yan. So siyempre, gumawa siya ng tricks para hindi po siya mahuli at patayin. No? Kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. So nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumutulo ang kanyang laway. Kaya't sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Yan. Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit inagdag pa ninyo yung tao na yan? Ilayo ninyo yan sa akin. Yan. Napakatuso ni David, no? Pero alam niyo po, sa panahon po na yan, si Haring David, nagkaroon po siya ng pananaw na pumili, no, na magtiwala sa ating Panginoon. Kaya po napaka-importante po sa atin yan na tayo po ay pumili na magtiwala sa ating Diyos. Kaya po sinambit po ni Haring David sa ating pong teksto na awit 56:3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Wow! Grabe po yung pananalita po ni David na binitawan po niya sa ating Diyos. At sabi pa niyo sa talatang 4, pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo, umaasat na nanalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako
matatakot. Wow. Grabe, no? Kung sa atin po yan, kung titingnan po natin, marami ho tayong mga agam-agam sa buhay. Tama po ba? No? Lalo na yung mga pinagkakautangan natin. No? Lalo na yung mga, meron tayong mga, alam niyo naman po, yung mga duties and responsibilities natin. No? No, ang salimista po, si Haring David po ang nagsabi, sa Diyos ako magtitiwala. Siya ay gumawa ng matalinong desisyon. Sa kabila ng kanyang masalimuot o mahirap na kalagayan, no? Titignan po natin ang kaguluhan at pag-aaway na nakapaligid sa kanya, yung mga kaaway niya na tumutulig sa kanya at nais po siyang patayin. No? Sila na nagpaparatang ng mga maling salita at mga pagtangis o pagluha niya. Alam niyo po, hindi lamang po nagtiwala si Haring David sa Panginoon, kundi siya po ay nananalangin, tumangis po siya, umiyak po siya. Kaya si David ay nagpasya, bunga ng malalim na pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos. Kilala po kasi niya ang Diyos. At alam po niya, siya po ay makakasuling ng pag-asa sa ating Diyos. Sa atin bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Hesukristo, ang ating pagtitiwala ay hindi nakabatay sa mga bagay na mayroon tayo. Yung mga inaasahan natin, hindi po sa estado na meron po tayo. Hindi po sa sitwasyon na kinalalagyan po natin at higit po sa lahat, hindi po yan sa mga tao na nakapaligid po sa atin. No? Minsan po or madalas, no, kapag meron po tayong mga inaangkin, meron po tayong mga savings, di ba? Meron po tayong mga kakayanan. No? Minsan nandun yung ano natin, yung tiwala natin. Hindi, akin to. Ako ang nag-ipok nito. No? Sa akin lang to. Ano na ako dito? Pwede na ako mabuhay dito ng 100 taon. No? Nagtrabaho ng maaga, alam niyo po yun, no? Yung perception na talagang kumayod ng kumayod, no? Kahit ng linggo, kumakayod ng kumakayod, no? So talagang nais mag-impok, no? Pero hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin. No? Tanong, may tiwala ka ba? Tingnan niyo yung katabi mo. May tiwala ka ba? Yan, tingnan mo. O tamang hinala. Yan. Pag hindi tumingin yan, kayo na ang bahala. Ang tiwala ay isang pagpili. Trust is a choice. Trust is a choice. Katulad po ng unang Samuel 17, ipinakita dito ang espiritu ng katapangan ni David, bunga ng malalim na pagtitiwala niya sa Diyos. At kung titingnan po natin, si Haring David po ay tinawag po ng Diyos a man after God's own heart. No? Makikita po natin dyan sa unang Samuel 17:4, no? Konting transition lamang po yan tayo dahil meron pong konteksto po yan dun sa ating pong teksto kanina. Isa pong pangunahing mandirigma ang lumabas. No? Alam po natin yung kwento na yan. Tama po ba? Sino po ang kinalaban ni David? Yan. No? Goliath. Pag nakikita ko yung isang kapatid natin dyan, parang malagulay yung tangkad. No? 9-footer. 3 metro ang taas. No? Mula po ito sa lunsod ng Gat. Ang kanyang taas ay talagang sobrang laki po niya, no? At lagi pong kinukutya ang bayang Israel kung sino po ang makakalaban po sa kanila. Kaya po pagdating po sa talatang 32, no? Pagdating kay Saul, sinabi ni David, no, dahil sila po ay nagugulumihanan kung sino ang lalaban sa Pilisteo po na ito. Alam niyo po, that time, itong mga soldiers ito, hindi po sila makalaban. Dito sa napakalaki po na soldier ng Gat, si Goliath. Kasi yung tindig niya, yung suot niya, tsaka yung, sabihin natin, yung training po niya. No? Pero kung titignan po natin, sabi po ni Haring David, o ni David, no, sa unang Samuel 17:32, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Parang kung titignan natin, sabi ni David, basic lang po yan. Yan. Grabe, no? Hindi siya natakot kasi naguguluhan na yung mga soldiers, pati yung mga kapatid niya, pinagalitan pa siya, bakit ka nandito? Di ba dapat nag-aalaga ka ng tupa? Hindi dapat tayo matakot. Sabi niya, hindi dapat tayo masiraan ng loob dahil isang Pilisteyong iyan. Ako po ang lalaban sa kanya. No? Kamusta po tayo? Kaya ho ba nating labanan ang mga pagsubok na kinakaharap natin? O tinataguan natin? Tinutulugan natin? Pagtapos, nandun pa rin. No?
Katulad po na nakatayo siya sa harapan ni Goliath, no? Sabi ni David, hindi nagpasakop o nagparaya sa pagkatakot si David. Walang kaunting pagkatakot si David. No? At pinatunayan po niya yan kay Haring Saul. Sabi, bakit naman ang lakas ng loob mo, bata ka. Pero siyempre si David, gwapo. No? Yan, sige nga, tignan nyo, tanawin nyo nga yung mga katabi nyo, yung mga gwapo dyan, tsaka ano. Diba yung mga matitipuno? Ayan. Sabi niya kay Haring Saul, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at sasamahan ka nawa ni Yahweh. So, ibig sabihin, si David, basically, talagang nandun po siya sa training. Na-train na po siya. Biruin niyo yung leon tsaka yung mga oso. Talagang pinapatay niya. Diba? Hindi ko alam kung kinakain din niya. Alam niyo po, pag doon po kami sa misyon, sa Mahada, pag wala na ho kaming ibang maulam doon, tumitingin-tingin po kami doon ng mga, alam niyo po, minsan may napansin ho ako doon na bayawak parang gusto kong tikman Alam niyo naman po. Yun, sa mga magagaling magluto, no? Minsan nga, ang karamihan ho doon, yung singsing pare, sa kada lakad mo, maaapakan mo sila. Sabi ko kay Kuya Mar, Tay, pwede bang isangag yan? Kasi ang dami. Aba. Di ba pag nasagi mo yan, di ba bibilog siya? Bumibilog? Okay na ba? Alam niyo ba yun? Naabutan niyo? Nakaka-relate kayo? Nakaka-relate kayo, no? Yun. Tapos yung term na yung tilas, no? Yun, yung mga bagong term na natututunan ko, yung higad. Yung higad dun sa sambong. No? Yung sambong ang kinukuha namin, hindi yung higad. No? Kaya makikita natin ito sa tagpo na ito, ano po ang sabi ni Haring David. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Sa talatang 46, ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay o ang bangkay ng mga kawal mo, ang hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. No? Grabe, no? Pag meron po tayong problema, no? Angkinin po natin ang katagumpayan sa ating Panginoon, no? Problema ka lang, bagyo ka lang, Kristiyano kami. No? Yung mga memes sa Facebook, di ba? Alam niyo yon, yung mga pumapasok, di ba? Yung mga nagtatrabaho. Bagyo ka lang, papasok kami. Bagyo ka lang, no? Baha ka lang. Papasok kami. Sa isang banda, ang pagkatakot ay kalaban ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko. Ang pagkatakot ay kalaban ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pag tayo po ay merong doubt, patakot po tayo, diba? Nagdadalawang isip tayo. No? Sino po ba ang pinanampalatayanan natin? Sino po ba ang Diyos natin? No? Tanong, ano po ang mga sitwasyon na pinagdaraanan mo? Yan. Sige, lingunin po yung katabi nyo. Mukha bang may problema yan? O baka mamaya naka-incognito lang yan. Yan. Di ba? So, piliin natin na magtiwala. No? Minsan, alam niyo po, meron po tayo mga pinagdadaanan pagdating po sa mga finances natin. Tama? Diba? Walang savings, mataas ang presyo ng bilihin, sapat lang, tapos nandyan si Judith. Ayan, si Judith. Diba? Hindi na nawawala yan, kaakibat na po sa atin yan So? Pero patuloy lang, no? Kahit walang trabaho, ang lulusog. Matitikas. So? Sabi nga ng isang patawa sa Facebook okay lang tambay, hindi naman pagod.
Grabe, oh. Okay lang ang tambay, hindi naman pagod. Minsan naman po, sa ating pong mga kalusugan. Alam niyo ko, sa panahon po natin ngayon, napakarami po ang may mga sakit. Sa amin po sa mga bina-Bible study po natin sa Mahada, karamihan po sa kanila mga seniors. At karamihan po sa kanila ay may mga maintenance. At yung isa po natin bina-Bible study po noong nakaraang linggo po ay naisugod po ulit sa ospital. No? Kaya po dalangin po natin na siya po ay maging maigi na po. At sabi nga ho namin ni Tatay Maraba, pag tayo po ay nakipag-meet sa kanya, dapat handa tayo. Alam niyo po bakit? Galing ko kasi sa albularyo yun. Alam niyo, karamihan sa mga tao po doon, mahilig po sila doon sa mga superstitious belief. Pupunta sa albularyo, doon magpapagamot, mababalis daw. Kapag dadaan, nagtatabi-tabi po. Sayo ko, Kuya Mar, daan tayo ron, magtabi-tabi po muna tayo. Makikita, tsaka masusukal eh. Bawal lang namin flashlight, di ba? Yan. Ayun yung mga sinasabi nila. Pero kapag malubha ang karamdaman natin, saan ho ba tayo sumusuling? Saan ho ba tayo lumalapit o kanino po ba tayo lumalapit? Minsan kapag ang sakit lang natin yung parang medya-medya lang, no? Yung kaya naman natin, parang okay lang eh. No? Pero kapag nasa terminal illness na tayo, diba? Cancer, no? Yung tipong meron ng taning ang buhay, minsan mahirap pa rin, di ba? Minsan iniisip ng tao, kapag ang tao po ay nasa isa pong kalagayan na siya po ay negatibo, maaari po siyang sabihin natin dumating po dun sa depression at hindi na po niya alagaan ang kanyang sarili at dumating po dun sa point na siya po ay mawala na po ng pag-asa at gugustuhin na po niya na mawala. Gusto niyo po ba yon? Ayaw po natin, di ba? So kailangan magkaroon po tayo ng pagpili na magtiwala po tayo sa ating Diyos. Sa ating po mga personality, no, may mga issues po tayo sa ating po mga sarili, no, na dapat po nating ayusin, no, na dapat po nating ibigay at isuko sa ating Panginoon. No? Yung iba naman po mga love life. No? Lord, lampas na ako sa kalendaryo, meron pa ho ba? Magtiwala ka lang. No? Piliin mo ang magtiwala. Kaysa naman yung sa mga udyok na mga katrabaho mo, hindi, sige, okay na yan kung sino yung pumasok dyan sa pintuan. Last trip na parang huling biyahe na. Sige, tingnan natin kung sino-sino na lang, no? Siguro yung mga nasa 20 anyos pa, okay pa, Lord, dapat ganito po yung aking pamantayan. Aba yun? Yun. Pero hindi naman dumating. So okay lang, Lord, nasa 30s na nagtrabaho, no? Yung inabutan ng 40, Lord. 3 beses nang tinawag yung pangalan ni Lord, no? Parang nasa huling biyahe na ho ata ako, Ayan. Nag-50 na. Ayan. Aba. Joke lang doon sa mga May pag-asa tayo, no? Magtiwala sa ating Panginoon. No? Pag gano'n naman wag naman na ho kayong maging mapili. Choosy pa kayo. Ba't meron pong pagkatakot sa ating Panginoon? No? Kahit hindi po mayaman, kahit meron konting pera lang, may savings. Diba? Sa mga marital issues. Sa mga buhay mag-aasawa, no? Kamusta po, mga kapatid? May nakikita pa ho ba kayong pag-asa o wala na? Oh? Alam niyo po, nakakalungkot po, hindi lamang po rito sa ating pong bansa, no? Kung titignan po natin na marami pong mga issue pagdating po sa pamilya, lalo na po sa mga mag-aasawa. Malaki po ang epekto kapag ang mag-asawa po ay may problema. Damay po ang mga bata. Kaya dapat po nating ipanalangin ang bawat pamilya. No? Piliin po natin na magtiwala. No? Pag nakagawa ng pagkukulang o kasalanan, either babae o lalaki, humingi ng tawad, umamin, hindi yung nahuli na, tumatanggi pa.
At nawa, wala ho rito sa atin. Dahil ang kalakaran po ng mundo, di ba? Sige, sumadi na rin tayo. Hindi po. Dahil tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay hinango ng Diyos sa kasalanan. No? Kung tunay at malalim po ang pagkakilala natin at ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang Diyos na makapangyarihan. No? Omnipotent God, no? Siya po ang nagsusustain sa atin, nagkakaloob at pinagmumulan ng lahat. Diyos na nakakaalam, omniscient God, no? May akda ng lahat. At ang Diyos na nasa lahat ng dako, omnipresent God, wala tayong rason upang matakot. Angkinin po natin ang mga katotohanan po na yan. Kadalasan, mababaw ho kasi ang pagkakaintindi natin. At madalas, mababaw ang karanasan natin. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, hindi po yan sanguso. Kristiyano na ako, hindi po. Kailangan po nararanasan po natin si Kristo sa ating pong buhay. No? Dahil relasyon po yan. No? Pansinin ninyo, kung kayo po ay nasa isang relasyon, no, kung hindi niyo po nararanasan ng tunay po na karelasyon ninyo, papayag ba kayo? Hindi. Hindi niyo siya makikilala ng mabuti. No? Higit pa dyan, siyempre ang ating Panginoong Diyos. Ang pinanghawakan ni David ay dapat din nating sambitin at gawin. Sabi po sa awit 56:4, tanging sa iyo umaasat mananalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Kahit marami po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, tayo po ay pumili na magtiwala sa ating Diyos. Sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga bagyo o pagsubok ng buhay, ano po ang ating sandata o pinangahawakan? Takot po ba o pananampalataya? No? Katulad nga po yung kanina, no? Yung sinabi ko po sa inyo na meron na pong nag-predict na rapture na. May mga ibang tao na nagbenta na ng mga ari-arian nila. No? Dahil mababaw ang kanilang pagkakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo maghahanda. No? Dapat tayo po ay maghanda. Katulad po ng sitwasyon po ng mga disipulo na kanila pong kasama si Jesus nang sila po ay naglayag sa Lucas 8:25. No? Ito po yung kwento na kung saan ay sila po ay dumanas po ng bagyo, no? Nung sila po ay tumatawid sa isa pong karagatan. At kung titingnan po natin sa pagkakataon po na ito, itong mga disipulo po na ito, kasama po nila si Jesus. Kaya lang si Jesus, nakatulog po, no, sa bangka. Nung sila po ay naglalakbay, sila po ay nakaranas po ng matinding bagyo. Lumakas ang alon, lumakas ang hangin, pinasok yung kanilang bangka. Ang tendency, nagpanik po sila, itong mga disipulo na to. Sabi nila, mamamatay na tayo. Tapos nakita nila, si Jesus. Sabi nila, teacher, teacher. No? Mamamatay na tayo, gising. Tumayo si Jesus. Sinaway ang hangin at yung alon. Tumahimik. At sinabi niya sa kanya mga disipulo, nasaan ang inyong pananampalataya? Yung ibang version, o yung ibang talata o aklat, napakaliit ng inyong pananampalataya. Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Kasi yung panahon po na yan, hindi pa ho nila tunay o malalim na kakilala o kilala ang ating Diyos. No? Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon? Weather lang po ba kapag may mga problema tayo? Saka lang tayo lumalapit sa Panginoon. Pero pag kaya natin, okay lang, tayo lang. Sa pagtahak po natin sa masalimuot at pansamantalang mundo na ito, piliin natin na magtiwala. Lakaran at gawin ang kalooban ng Diyos. Ating ituon ang ating paningin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ang ating pananampalataya. Sinasabi po sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Believe and see, hindi yung to see is to believe. Dahil yun po ang pananampalataya.
Ang pananampalataya ay bunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kilala natin kasi ang Diyos, kaya tayo ay magtitiwala. Sabi po ng 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ay ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Binigyan tayo ng espiritu ng kalakasan, hindi po kahinaan. Ng katapangan, hindi po ng takot. Sabi nga po ng isang awitin na inaawit po natin, kasama daw natin ang Diyos, o kasama natin ang Diyos, hindi daw, no? Di ako malulungkot, di ako matatakot, sapagkat kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dahil kasama natin ang Diyos. Wow. No? Ganoon makapangyarihan ng ating Panginoon. Katulad po ng Apostol Pablo ng kanyang sinabi sa Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makakalaban sa atin kung panig ang Diyos sa atin? Ang pananampalataya ay nakasalig sa malalim na pagkakilala o yung ating pong intimate relationship sa ating Diyos. Kaya po napakainam yung ating pong ginagawa araw-araw na tayo po ay nakikipagniig sa ating Panginoon. Kamusta po ang ating pong mga daily devotion? Yung ating pong mga prayer time, no? Hindi yan basic. Necessity po yan ng isang Kristiyano. Hindi ibig sabihin na tayo ay tumanda na sa pananampalataya ay wala na tayong devotion, hindi na tayo nagjo-journal, hindi na tayo nanalangin. Hindi po, patuloy po yan. Ang pagtitiwala ay pagkilala na ang Diyos ay, una po, ang Diyos po ay sapat. No? Ang Diyos ay sapat sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay sapat. Ang nagpapatotoo po, no? Wala na tayong makain. Boom, mamaya darating na ang pagkain. Salamat sa Panginoon. No? Sabi po ng Genesis 22:14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ang ating Diyos ay ang ating Jehovah Jireh. Our great provider. No? Yung ating pong pangangailangan, ipagkakaloob po niya yan. No? Tamang-tama lang. Yan din po yung kahilingan ni Apostol Pablo. Huwag naman po siya payamanin, no? Baka makalimutan niya ang Diyos. Huwag po naman po siyang pahirapin. No? Bakit makagawa po siya ng pagkakamali o pagkakasala sa ating pong Panginoon. Sapat sa ating kagalingan. Sa Exodo 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Ang ating Diyos ay Jehovah Rapha, our great healer. Sabi ng Panginoon, I am the Lord who heals you. Hindi ko po alam kung ano po ang mga dinaranas po ninyo, mga kapatid, kung ano po ang mga sakit po ninyo. Lahat po tayo may sakit. Tama? Ayaw lang natin magpa-check up. Wala tayong ligtas. Alam niyo po ba yun? Yung iniingal lang ho natin na hangin dito. Diba? Eh buti pa nga doon sa Mahada, medyo presko pa eh. Ang Diyos ay ang ating Jehovah Rapha. Kaya niya pong pagalingin kung ano man po ang ating pong mga sakit at karamdaman. Tayo lamang po ay manalig sa ating Panginoon. Manampalataya. And of course, kapag may kailangan po na laboratory, may kailangan po na pumunta sa check-up, gawin po natin. Makakatulong po yan, yung mga paggagamot, huwag po tayong pasaway. Sabihin niyo sa katabi niyo, yan, yung maintenance mo, i-take mo, yan. Inumin mo. Sa ating Diyos, lamang tayo umasa sapagkat siya ang buhay na pag-asa. Sa ating Diyos lamang tayo umasa sapagkat siya lang ang buhay na pag-asa, our living hope. Sabi po ng 2 Korinto 12:9,
Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Grabe, no? Kailangan pala hindi tayo mayabang. Meron po kasing itinuturo ang Panginoon sa atin, no, na kailangan tayo po ay magpasakop, magpakumbaba sa Kanya. Isuko po natin ang lahat-lahat sa atin. No. Ang Diyos po ay sapat sa ating kaligtasan. Sabi po ng Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang na ligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang parusahang tayo ang dapat tumanggap. Ibinigay sa ating Panginoon. Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat. Nang tayo'y makasalanan pa. At ipinakita po yan sa Juan 3:16. Alam ko po, kabisado nyo na po yan. No? Pangalawa, ang pagtitiwala ay pagkilala na ang Diyos ay tapat. Tapat po ba ang Diyos? Yes. Tunay, tapat ang Diyos. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sabi po ng Awit 15:29, di nagsisinungaling o nagbabago ang isip ang walang hanggang Diyos ng Israel. Dahil hindi siya gaya ng tao na nagbabago ng isip. No? Nangangako, pero napapako. Sabi po ng Isaiah 45:23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako, lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila ay magiging tapat sa akin. Sabi po ng Deuteronomio 7:8 o 7:9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako, walang isa man dito ang napapako. Meron ba? Wala, no? Tayo lang ang hindi nagtatapat sa Diyos. Pangatlo, dahil siya po ay tapat, siya po ay karapat-dapat. No? Ang Diyos ang karapat-dapat na sambahin at papurihan ng lahat ng Kanyang mga nilikha. Sabi po ng Awit 71:5-6, Panginoon, sa iyo ko nilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat. Kundi tangi ikaw lamang, kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Napakaganda po yan. Yang awit, no? 71, no? Pababa, yung buong chapter po na yan, basahin po natin yan kung meron po kayong pagkakataon. Isa rin po sa sinulat po ni Haring David sa mga awit 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking iahayag, di ko titigilan magpakailanman. Ang magpasalamat, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na may hirap naming unawain. No? Lahat po ng papuri at pasasalamat ay dapat po nating sambitin sa ating Panginoon. At huli po yung pahayag 4:11, aming Diyos o aming Panginoong Diyos. Ang aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kamusta po tayo mga kapatid? Ano ang mga sitwasyon o bagay na bumabagabag po sa inyo? O mga tao po na kumakalaban sa inyo? O kayo lumalaban? Maaaring madalas, marami po tayong mga pagluha sa mga bagay po na inihiling natin o mga pangamba. Mga pangamba na napakalaki. No? Ang hamon po natin sa umaga pong ito
Ano man po ang ating kinakaharap o pinagdadaanan na pagsubok, piliin natin na magtiwala sa Diyos. Sa kanyang banal at buhay na salita, ang Biblia at ang paggabay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Tutulungan po tayo ng Diyos, no? Upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa kapurihan ng kanyang pangalan. Nais ko pong tapusin ang mensahe po na ito sa isa pong tula. Pinamagatan po ito na tiwala. Ang tiwala ay bunga ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay pagtitiwala sa banal niyang salita. Ang tao sa pasimula, sa alabok nagmula, dahil ang lahat ay nalikha, buhat sa wala. Tiwala sa kanyang kahangahangang gawa, sapagkat ang Diyos ay buhay na salita. Tiwala, yan ang dapat nating maging salita at gawa, dahil ang Diyos ay makapangyarihan at dakila. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Sa mga pangako mong salita, habang buhay, ako magtitiwala. Nawa na unawaan natin ang aking ginawang tula na sa ating Diyos karunungan sa Kanya nagmula. Kaya't kaibigan, kapatid, sa Diyos ngayon ikaw ay magtiwala. Sa Kanya ang pinakamataas na pagdakila siya nawa. Tayo pong lahat, hayumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos, maraming pong salamat sa umaga pong ito dahil tunay nga po na kayo ay tapat. Di po kayo nagbabago mula noon, ngayon, at pagpakailanman. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil tunay ang inyo pong mga pangako sa amin. Aking pong panalangin, O Diyos, amin pong baunin at isabuhay ang mga salita na ayon pong napakinggan sa umaga pong ito. Papuri luwalhati, binabalik po muli namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amin at amin. Maraming pong salamat, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ay naanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas 6:38. Lucas 6:38. At ito po ang nakasaad. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig. At umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Maaari na po tayong makakaupo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalaala sa amin na kung paano po kami kumilos ang aming buhay, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Father God, ay siya rin pong gagawin mo po para sa amin, Father God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo na kami nga po, Panginoon, ay yung pinagpapala, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na aming, sa mga biyaya ibinibigay mo po sa amin, Father God. Salamat po sa mga trabaho ng bawat isa na pinagkukuhanan po namin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, Father God. Salamat po sa mga pag-iingat mo po, Panginoon, sa bawat isa, Father God. Lord God, lumalapit po kami ngayong umagang ito at ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang mga biyaya na ipinagkaloob mo rin po sa amin. Buksan mo po ang bawat puso po namin, Father God, na ibigay po ang para sa iyo, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magpala, Panginoon, sa aming tithes and offering na malilikom sa umagang ito. Nawa nga po, Panginoon, ang mga salapi na malilikom namin sa oras na ito ay magamit nga po namin, Panginoon, sa aming mga mission, Panginoon, at sa lahat ng mga pangangailangan po ng aming iglesia. Pagpalain mo po ito, Lord God, at ganun din naman po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na wala pang trabaho, Panginoon, dalangin nga po namin na sila nga po rin ay makahanap na ng trabaho upang makapagbigay din po sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa ipong papurit pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Manalangin po tayo. Panginoong Banal, maraming po salamat sa umagang ito. Maraming po salamat sa araw na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, na patuloy ang Panginoon sa ating tabi at patuloy po tayong hinipo. Ano man po ang pagsubok, ano po ang trial na ating hinaharap ay nandiyan po sa atin. Maraming po salamat sa ating mga narinig ngayon sa umagang ito, mga salitang ginamit ng Panginoon para mabahagi sa ating puso. Maraming po salamat, Panginoon, na ang ginamit kong pastor ay magamit namin sa araw-araw ang salita mo, Panginoon. At salamat din po na ang bawat isa ay patuloy na tumatangkilik sa iyo. Panginoon, salamat po. Ganyan din po, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay, pag-ingatan mo po ang bawat isa. At naway makarating po ng payapa na may ngiti sa aming mga labi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Bago po natin awitin ang doxology, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let us pray. Amang banal na manaming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay tinipon mo sa lugar na ito, Panginoon, ng mga miyembro ng Lord's Episcopal Baptist Church upang pumili, Panginoon, ng bagong mahalal na mga officers ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom, ikaw po ang tumulong sa amin kung sino po ang iyong itatalaga ng mga bagong miyembro ng officers sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, nawa ang banal na Espiritu ang siya pang kumilo sa aming mga puso at isipan. Ituro mo po sa amin, Panginoon, kung sino ang iyong itatalaga sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailanpaman. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Naway sa inyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos. Maaari na po kayong maupo. Tawagin po natin ang ating worship leader para po sa mga announcements.
Muli isang magandang umaga po sa atin lahat at tayo po dadako sa ating announcement. So yan po, announcement. Welcome to our first time guest, Reka May Guasis. Ayan, pwede po natin siyang batiin, maya-maya pagkatapos po natin. Welcome din po sa ating first time guest, si Rosario Dalde. Ayan. Gandang umaga po. Ganon din po kay Salve Tolentino na first time guest. Ayan. Welcome po kayo. At sa atin pong Sunday worship attendance, ang adult po ay 90, guests 20, kids 3, a total of 133 po tayo lahat. Sa mga birthday celebrant, happy birthday po kay Pastor Roland po yan. Happy birthday po, Pastor Roland Coloma. October 4 kay Rician Tan Masangkay. Kapatid po na ating si Rician Tan. Happy anniversary naman po si Brother Mar and Edin Yadaw. September 28, ngayon po yun. Nako. Meron po tayo dyan. So, ang Sunday worship participant natin, leader po natin ay si Brother Rodel Embing. Offertory reader and prayer, Sister Arlene Gloria. Meron pa po? Closing prayer po si Brother Noel Rabe. Pakisabi po kay Brother Noel. At ang marshal po natin ay si Brother Resty Demandal. Ushers and greeters, Brother Ferdy Petarge and Brother Joy Santonia. Prayer meeting participant, presider po natin si Brother Ferdy Marceliana. Yan, inaanyahan ko po kayo. Naway dumalo po tayo para mas mapaunlad pa po ang ating pananalangin. So, praise team, may jump po kayo right after worship service and church election po ngayon. So, huwag po tayo alis, lalo na po yung mga membro. Sa inyo yata yan. Auxiliary. Auxiliary category. Ito. Bro. Magandang umaga po sa lahat. Ayan tay, magandang umaga tay. Okay po. Ito po no sa auxiliary categories. Ito po yung ating pong napag-usapan po ito sa council po. And sabi nga po, i-announce po natin dito ngayon na ito po yung mga categories po na ginawa po natin for each auxiliaries po na meron po ang LEBC. Sa WMU or kung hindi nyo pa alam ang ibig sabihin ng WMU, Women's Missionary Union. Ayan, yan po yung WMU. So, ang nakalagay po dito ay married or 35 years old and above. Bakit may or? Ano po ito? Yung pong single na 35 years old and above. Ayan, palit daw. Pero parang maganda yun eh. Mas maganda pala yun. Ayan. So again, WMU po, married. Category po ninyo kung kayo po ay married na babae. Siyempre, babae po ito ha kasi women nga po, di ba? Babae
na married or 35 years old and above na single. Ang category nyo po na auxiliary na babae ay WMU na po kayo. Okay? Ganun din naman sa Baptist men o yung mga kalalakihan, lalaki naman po ito na married or 35 years old and above, ay Baptist men na po kayo. Ayan. Okay. And pagka sinabi pong YA or young adults, ito naman po yung 23 years old and or working. So meaning, kung 23 years old na kayo, tapos hindi kayo working, papasok na po kayo sa young adult na category. Single in status po ito. Ibig sabihin po, no, pagka young adult, single in status. Sa youth, single in status din, pero ang age bracket naman po ng youth ay 13 to 22 years old. Ayan. And sa kids po is 12 years old and below. So kung meron kayong anak na 13 years old na, papasok na po siya sa youth. Or kaka-13 lang po, dapat nasa youth na po siya. Okay? So bakit po ba nilagay ito? Kasi meron pong nagtanong, ano po ba ang sa babae, sa ano po yun sa WMU po Nagtanong, ano pong edad nung ano po ba ang ano ng WMU category? Yung may asawa lang ba o pagka syempre kasi si Sister Dom, tinuro ko na Sister Dom. Yan, Sister Dom po ay belong na po sa WMU, of course. Opo. Ayan ha. So, ito po yung categories po natin. So, ginawa na po natin ang categories para doon po sa, ang pinakaano po pala nito, by the way, it's not really on the single, no? Ang emphasis po dito pala, by the way, naalala ko na, is doon po sa mga young couples. Kasi madalas po, hindi po nakakasama sa WMU or Baptist men yung mga batang may asawa na. No? Parang, pwede ba akong magturo? Okay lang ba? Parang si Herrick. No? Si Herrick dapat Baptist man siya. Talaga namang Baptist man na. No? Si Sister Joy. Ayan. Joy Duwad. Ayan. Sa WMU po yan. Hindi po Baptist man. WMU po. Oo, yan ha. So, yun po yung paglilinaw lang po ito, specifically, doon po sa mga young couples po natin. Na young couples should be joining doon po sa WMU kung babae kayo or kung lalaki naman kayo, Baptist men na po kayo. Basta kayo ay married. Okay? Malinaw po yun ha? So I'm hoping or we're hoping na yung mga young couples will be joining yung mga fellowship po ng WMU or ng Baptist men. Okay. So, actually, elect po tayo. Pero before that, no, i-propose ko lang po, meron po tayong ginawang listing para naman po ito sa groupings ng ating pong Sunday School. Starting next week or October 5, 2025. Meron po tayo sa mga adults po natin o doon sa mga, ano ba range noon? 13 pataas, no? Hindi pala 13. 22, 23. Pataas, papasok po kayo doon sa Sunday school po ng ng mga adults, no? And 3 po ang teachers nga po, katulad po ng nabanggit ko nung nakaraan, si Brother Ferdy, si Sister Babes, at saka ako. Sa youth naman po, or hahawak ng youth, 2 po, young adults po ang hawak doon, si Lester, Brother Lester, and Sister Miko. Sila po yung 2 hahawak.
So dito po, ito po yung teacher and below the teacher, siya po yung magtuturo po sa mga estudyante niya, itong mga estudyante niya. Kay Brother Ferdy Marceliana, ang mga papasok doon sa Sunday School na ang magtuturo ay si Brother Ferdy, etong mga to. Hindi ko na po babanggitin, pwede nyo pong picturean or whatever po, no? Yan po, dyan po kayo magfo-fall. Yan po ang teacher nyo, si Brother Ferdy Marceliana. Okay? Going to Sister Babes naman po. Ito naman po ang mga or Sister Babes po, ito po ang tuturuan ni Sister Babes. So please do take note po dun sa mga names po na naka-under po dun sa teacher. So yan po yung mga names. So paki-note nyo na lang kung kanino kayo magfo-fall. And kay Brother Mike po, ito naman po ang mga estudyante. Yung Mike T po dyan, si Brother Mike Tike po yan. Hindi po ako yan. Ano? Brother Mike Tike po yan. Ayan. Ha? So, yan po ang mga estudyante ko, magiging estudyante ko naman po sa linggo. And ito naman po kay Brother Lester Lebwe. Ang kanyang mga estudyante. Yan, pwede bang paliitan ng konti? Ayan. Yan po yung kay Brother Lester, mga estudyante. Please do take note na lang po, no? Yung mga anak nyo po na wala dito ngayon, pakisabihan na lang po sila na ang teacher po nila ay si Brother Lester, kung nandyan po ang pangalan po ng mga anak o apo ninyo. Ayan. Kay Sister Miko naman, magfo-fall kay Sister Miko, ito naman pong mga ito. Ayan. Sige, okay lang yan na ganyan muna yung numbering. So, paki-take note na lang po yung names po nila. O, diba? Inayos pa rin ni Awi. Ayan. Hindi kasi... Okay po, okay? So, next Sunday po yan, we will be starting a groupings na po tayo sa ating pong Sunday School. And ang mga adults po dito po pwesto, no? Isa dito, isa po dito, at isa sa likod. Isasara po natin yung gate na yon doon para magkaroon po ng isang klase naman po doon sa likod. Tapos dito na po ang daan natin sa gilid. Okay? So ganun po ang senaryo. Tapos yung mga kabataan po sa baba at saka sa taas. O sa taas na lang sila. Hati po doon sa taas. Ganun po ang setup po natin. Okay, any question? Wala naman siguro kasi ano lang naman yun, listing lang naman po yun. So, papasok na po ngayon tayo sa ating pong election. Ito po ay para po sa mga officers for year 2026 and 2027. So 2 years po. I hope wag pong umalis yung members. Kilala nyo po kayo, alam nyo po kung sino kayo. Wag po kayong umalis at part po kayo ng mga boboto po. Okay? So meron pong mga ushers po na distribute ng balota. Balota ba tawag doon? Oo. Ayan. And again, doon po sa mga auxiliary presidents, kung kayo po ay baptist men, doon lang po kayo boboto. No? At kung kayo ay WMU, doon lang po rin po kayo magmamarka, no? At YA and youth. Okay, malinaw po yan, ha? Kung kayo ay members again, please do stay. Kung hindi naman, pwede po pa rin magstay para mag-observe. Pwede rin pong mag-dismiss po yung mga yung hindi po members. Just to observe po yung ating pong
election. Yes. So sige, meron pong changes ng konti, no? Yung mga young adult po, boboto rin po kayo sa mga youth. Okay? So mamimili din ang young adult kung sino ang youth president. Kung si Brianna ba o si si Gary, no? Si Gary or si Jasper. Kilala nyo na naman, sa youth naman siguro kilala si Jasper, di ba? Okay, again sa Board of Trustees, malinaw po na nakalagay po dyan, 3 lang po ang iboboto. Sa Secretary po, 1 lang. Isa lang po lahat. Pwera lang po ang Board of Trustees na kailangan 3. Ayan. So magdi-distribute na po. Huwag na pong magkopyahan. At hindi naman po exam yan. Hindi naman po examination. Okay? Ano po ulit? WMU lang, WMU. Baptismen lang. Nagtatanong kasi Sister Dom. Paki-shade na lang po, no? Bumuboto naman po kayo, di ba? Ang gagawin po natin, isi-shade po natin yung bilog na yan. Kahit wag nyo na pong diinan kasi wala naman po tayong wala naman tayong machine. Sa youth lang. Yung 13 to 17, boboto ng youth, sa youth. Pero boboto doon sa kabuuan, hindi. Kasi 18 above lang. Agree or disagree?